Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Martes. Martes na kaagad at malapit nang mag-midweek bukas. 3 days na lang, Biyernes na naman. Ayan, nagbibilang na po tayo ng oras. Ako po si Karen sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando para po sa ating programang Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM. Ito naman po si Among Jean, inyong kakwentuhan sa araw na ito. At nagbabalik ang ating kaibigang si Chester. Hello po, magandang tanghali po. Ako po'y nagbabalik. At ang tipid. Ano ba yan? O pinaghahandaan mo kapag mas madalas ka na nilang maririnig. Natatawa ka dyan. Sarap kasi ng mga almonds. Enjoy nga si Among Jin. Ay, habang ako po'y nagbabasa, yung dalawang kasama ko dito ay ngumunguya ng masarap na nuts. Ngumungot-ngot. Among, kahapon, nag-enjoy po yung ating mga listeners. Alam naman ninyo yung inyong dalawang kasama sa katedral. Pag magtatabi lang ng konti yun na may keyboard sa harap, kung ano-ano na yung lumalabas na tunog. Mga inaawit nila. Opo. Sabi ko sa kanila, ba talaga, marami silang napapasari. Kaya nga talaga pag Monday, hindi na kwentuhang Katoliko, kundi kantahang Katoliko. Oh yes. At nakakatawa kasi yung compositions nila, Chess, nakinig ka ba kahapon? Yes, nakikinig po ako. 'Di ba yung ginawang may composition sila na Sunday evening lang nila kinompose nung kinanta, akala mo pulidong-pulido na yung pagkakagawa. Ako ang inspiration. Kasama nila ako nung ginagawa. Tapos napapagalitan siya. Napapagalitan. Kaya pulido. Kasi may halong sermon na pala. Tapos Among, syempre, ano ba yung kapistahan natin ngayon? Kaya po, very special din yung mga inawit nila. Para kaming may historical dinaanan muna, yung mga kalumalumaan, tapos may mga bagong komposisyon. Ang kapistahan ng Our Lady of Sorrows, Mater Dolorosa. Mater Dolorosa. Kaya binabati po natin ang ating mga kaparokya, dyan sa Our Lady of Sorrows Parish, sa Dolores. Dolores, fiesta. Nuestra Señora de los Dolores. De los Dolores. Yeah. Kaya pag ang pangalan mo ngayon ay Dolores, yan ang ibig sabihin ng pangalan mo. Ay? The Sorrows. Pero Sorrows It's a beautiful naman, name, no? Sorrows naman ng ating Sorrows connected with the Blessed Mother is never an empty sorrow or a meaningless sorrow. Ay, opo naman. But rather a sorrow na nagdadala ng ang tawag dito? Nagdadala ng kaligayahan, no? The satisfaction. Among parang irony ba o ano ba yung tawag doon? Oxymoron, yung it's a sorrow pero at the same time consoling. Hindi yung ngungulangol ka mo kabud na yung term ng lola ko, Chester, naririnig mo ba sa matatanda, yung antimong ginabak ming puso, salo, pating banwa, bala mo ginabak ming banwa. Yung parang wala nang pag-asa, wala nang wala. Hindi. Ano yung binanggit mo kanina? Ano yung word mo? Oxymoron. Ay, hindi ko alam yun. Ang alam ko, mga walang oxy, mga moron, marami. Wag na, Among, wag na. Wag na nating itutuloy. Dami ko listahan, no? No, kidding aside, no, share natin ito kasing araw na ito talaga, no? It is a special day, lalo na dahil the day ng mga parishes natin. At ang Our Lady of Sorrows is a part isa sa mga pinaka well-known na representation ng Blessed Mother. Kasi lahat halos ng mga parokya meron yan Opo. Meron ng lahat ng mga parishes at may celebration ng lahat ng mga parishes dahil ang Our Lady of Sorrows, yan po yung Birhen Dolorosa, ang Mater Dolorosa, ay siya yung
every Lent, Holy Week, nandyan yan, no? Lumalabas yan. Sa buong taon, kung minsan, di mo siya nakikita. Except nga lang ngayong September 15, no? But, pagdating ng Holy Week, yan, pagdating ng Biyernes Dolores na tinatawag before, yung the Friday before Lent, no? The last Friday before Lent, or the last Friday of Lent pala, ay lumalabas ang Virgen Dolorosa. And as an icon, she is the most well-known sa atin. Kaya, yung pagpifiesta nga naman ngayon, her memorial sa 15th of September. And also, pag Holy Week naman, pag yung role naman niya, doon natin siya makikita yung role ng larawan ng Our Lady of Sorrows. Opo. Kaya nga among, 'di ba, yung awit na Stabat Mater Dolorosa. Yes. Na nagsimula na isang tula pala, 1300s pa yata, no? Yes, at sinulat yan, kung hindi ako nagkakamali, sinulat yan ng mga Jacopone di Toda. Jacopone, yes. Jacopo da Todi. Jacopo. So, mga bago pa mag 1300s pala na isulat na, kasi yung supposedly nagsulat 1306 siya Yes. namatay. So, ganun ka ancient o ganun ka luma. Ganun katanda. At sabi nga ni Among Joel, kapag ganun katanda, ibig sabihin ganun na kayaman. Pero Among, yung kinukwento po natin last week, itatanong ko lang, 'di ba? Pag Mater Dolorosa, kasi pag Holy Week naiisip natin, 'di ba, yung mga Stations of the Cross. Yeah. Yung pinag-uusapan natin last week yung may mga indulhensya Yes. na kasama ang Stations of the Cross. Right. Sabi po natin last week, dapat tapos na yung discussion, pero mukhang maraming nagtatanong Maraming naging interesado ukol sa mga indulhensya. Yes, of course. So sige, itutuloy po natin yan, Among, at maghanda ka, Chester, kasi pagkatapos ng episode na ito, yung indulhensya mo ay madadagdagan ba? Tignan mo natin. Para sa araw na ito. Babatiin muna natin yung ating listeners. Oy, dami yan. May nabalitaan ako yung mga bago ngayon. Bumili pa ng radyo. Dahil hindi na naman using transistor. Nagpabili. Nagpabili ng radyo? Oo. Si Apong Goreng. Ay, Mang Gors! Si Mang Goreng. Siguro naman nahanap na nila yung 91.9, no? Mang Goreng. Kasama niya si Chinganda. Ay, Mang Anda. Ay, nako. Mga yan. Along our street, pero nasa kabilang baryo sila. Mga mababait at magagandang mga babae. Yung mga kapitbahay ko, Among, may nakikinig Mababait din. ang alam ko sa kanila. Ay, hindi po maganda? Magandang kalooban. Maganda rin naman talaga sila. Magandang ugali. Magandang pagkatao. Parang iba yung insinuation. O hindi, maganda na talaga naman yung dalawa. Yung kapitbahay ko, isa ring magandang babae. Kanina, kasakay ko pa sa jeep si Marivic Amio. Oy, si Vic Vic. Si Vic Vic. Tapos, yung may bahay na malaki. Nakikinig din ngayon si Ate Lulay's Beauty na mami ni Isabel Pretty. Ano ka mo? Ate Lu, Parang kilala ko yung mga yan. May nagpo-protesta. Tapos nakikinig din ngayon si my darling classmate, si Jalyn. Oy, kamag-anak mo yung Chester. Tsaka si Maraming. Ay, nanay ko din dyan, nakikinig. Hi, Ma. Baka nakadungaw na naman yata sa bintana si Jalyn yan. Para makakuha ng signal. Nilalabas daw yung radyo doon sa bintana. Sa may tapat nung Saresa, sabi. Huwag kang mag-alala, darling classmate. Mamaya pa aakyatin natin sa antena si Chester. Nako, baka mabarbecue. Nako, para sa ating ibang listeners, kung nais ninyong mag-text po ng inyong mga questions, ng comments, o ng inyong mga kwento, itutuloy natin yung discussion ukol sa indulhensya ngayong araw na ito. Ito po yung mga numbers. Para sa ating mga smart subscribers, pwede po kayo mag-text sa 0918-351-8282, 0918-351-8282. Para naman sa ating mga Globe subscribers, pwede po tayong mag-text sa 0917-363-3738,
0917-363-3738. May isa pa tayo, yung SUN number 0923-231-4124. 0923-231-4124. Ayan, tayo po'y mag-text habang tayo nakikinig ng isang magandang tugtugin. Magagalak na aawit na ang papuring iaalay. Ngunit ako'y ikaw habang naimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang langit, ang Diyos ang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit ako buong Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Ayun, awit ng paghahangad. Yung pinakinggan natin, Chester, feel mo ba? At ngayon, feel mo ba yung awit ng paghahangad at tayo naghahangad ng indulhensya? Pengi pa po. Pengi pa. Ayan. Yung si San Bernardo, Saint Bernardo Clairvaux, at saka I forgot the other saint na nasa tip ng dila ko yung isa. Talking about indulgences, sabi niya, the indulgences daw are the signs ng ng yaman ng ating pananampalataya. Yaman saan, no?
yaman the richness of our salvation. All the opportunities are afforded to us, no? Sa ating ng ating simbahan at ng ating pananampalataya upang to assure us of the abundance of God's merciful grace para sa ating ikaliligtas, no? That's why ang presence ng mga indulgences are sa Italiano is sfumatura, no? Parang Sfumatura. ramifications or kumbaga sa tilamsik at lipato ng api ng grasya ng Panginoon of God's mercy. Totoo nga naman kasi pag alam mo itong mga indulgences na ito that you can avail of them para makabawas, no? Para dun sa kung sakaling may mangyari sa iyo, maaaring magparamdam sa iyo na mahal ka ng Panginoon kaya binibigyan ka nitong mga bits and pieces ng mga ganito na pwede mong ikabawas ng iyong tungo sa pagsisisi, no, sa pagbabagong buhay mo. If we only understand well ang mga indulgences, of course, no? Kasi hindi naman sila mechanical naman yan, ng mga parang candy sa garapon, no? Na pag kailangan mo, bubuksan mo at kakainin mo, no? Okay. They should become part ng iyong wholesome buong desire mo na maging banal at ma-attain mo ang kaligtasan. So they are like parte ng buhay mo dapat, no? Although we are all free to avail of them or not. May mga Catholics na maaring they really for themselves hindi nila nararamdaman they need them. It's okay. Pero palimbawa kung ikaw naman na you need them, then make them part ng buhay mo. Yung bang kung part ng buhay mo yung pagsisimba, para ding parte ng buhay mong pag-recite ng mga prayers that will grant you indulgences. Kasi, isa dun sa mga conditions noon ay ang nakatuon ka sa pagbabagong buhay mo. Kailangan, indulgences will lead you to that conviction na aayusin mo ang buhay mo. And you will do your best, no? Para ma-attain mo yung state ng iyong kaluluwa na kung sakaling may mangyari na sa iyo ay makapasok ka na sa langit, no? Hindi sila yung anting-anting o hindi sila iniipon, iniimbak, no? Kundi parte ng buhay mo kung talagang you would like to avail of them. Kaya parang sinasabi ko sa ating mga kapatid, no, sa ating mga kapananampalataya, no, if you believe this and you want to avail of them, just be ready that you have an openness to God's grace. No? Openness. So, kailangan maging bukas. Lagi tayong handa para tanggapin ang biyaya. Pero, Among, konting summary para po sa ating mga nakikinig ngayon na hindi tayo natunghayan last week, no? Ano nga ang ibig sabihin ng indulhensya? So, summary, ang indulhensya po ay hindi iniipon. Yun yung isa, no? Yes. Ang indulhensya, kapag tayo ay, if you earn it now o today, paano yung earn, Chester? Pag na nakuha mo ngayong araw na ito, applicable lang ngayong araw na ito. Hindi pwedeng gamitin bukas. O hindi ito pwedeng, hindi deposito. Sabi nga ni Among Jean, hindi pwedeng mag-imbak. Yung pag-iimbak na yon, maling it's a wrong concept ng indulgences pag ginawa mo yon. They cannot become an excuse for you to sin more, no? Yung bang ayun, dami ko ng indulgences, total nakabawas na ako, pwede naman akong gumawa ng kabulastugan ngayon, no? Gagawa na naman ako ng panibago. If ganyan po ang mentality natin, it is not right, no? And it does not work that way. Opo. At Among, yung sabi nga ninyo, 'di ba, ang indulhensya maari lang ibigay ng Santo Papa o may mga aprobado na pwedeng ibigay ng obispo. Obispo, yeah. Pero ang pare hindi maaring magbigay ng indulhensya. We can only give indications sa kanila. Yung approved na by the Holy See na binigay na ng Papa, yung inapprove na ng mga obispo, yun pwede lang naming sabihin. Halimbawa, yung binigay nating listahan, o sige,
para magkaroon ka ng partial indulgence, no? Pwede mong dasalin yung Canticle of Mary, no? You can, sa spiritual direction, you can tell them that, no? Pero hindi pwedeng ako gagawa ako. Ito yung litrato ko. No? Halikan mo twice a day, magkakaroon ka ng 1,000 years sa impyerno. Idolatry. Idolatry kasi. Idolatry, no? Kasalanan palalo yun, no? But the Pope can designate at will, and the bishop also, as far as allowed siya ng law. Bukod dito sa 40 na to, pwede silang mag-designate. Like, yan, malapit na tayo sa Holy Year, no? Opo. Yan, magdideclare ang mga bishops yan ng mga indulgences doon sa i-declare nilang mga holy doors. Isa tayo doon yan, sa katedral. Then, I think, for the Holy Year, sa Holy Rosary, and also sa shrine ng Apong Mama Kalulu. Anyway, ibig ko lang pong klaruhin yun na kami mga pare, we cannot make indulgences and we cannot create prayers for with so-called indulgences. Pero we can only tell you yung mga nakaset ng mga indulgence prayers, no? We can advise you, we can admonish you if we have this copy. Last week binanggit po namin yun kung ano yung mga prayers na yun, ano? Umabot na po tayo ng pang-ilan. Mamaya, dagdagan pa natin. Pero, Among, dagdag natin sa ating summary yung sinasabi natin. So, yun, yung pare, hindi maaring magbigay ng indulhensya, maari lang niyang sabihin kung ano yung indulhensya. Yung mga approved na indulhensya. Right. Yes. At hindi rin maaring i-transfer yung indulhensya. Yes. Parang ID lang, non-transferable. So, hindi sila pwedeng i-transfer sa other living people. Pero para sa mga patay, for the souls in purgatory, you can apply. So, Among, kunwari, yung nabasa natin last week, di ba? Pag may dumaan na ililibing sa harap natin, kasi malapit lang sa atin dito yung sementeryo. Yes. So, pag dinasal natin yung eternal rest grant eternal rest grant unto or her, O Lord, and let perpetual light shine upon him. So, yung indulhensya po nun, mapupunta doon sa kaluluwa. Kanino mo ini-intend, no? For the souls in purgatory. Ay, yun. May gabi-gabing nagdadasal ng ganyan. Pinagdadasal, sasabihin niya, para sa aking sabihin nila, lola, lolo, etc., etc. Tapos, at lahat ng mga kaluluwang wala nang nakakaalala. May alam akong nagde-devotion ng ganyan. Sa sa Liturgy of the Hour, especially pag Vespers at Compline, nandun yan, nakasama sa prayers ang mga poor souls in purgatory. Yeah. At, dadagdagan na po natin yung listahan, Among? So, hindi ka pwedeng, hindi mo pwedeng sabihin, mag-iindulhensya ako para sa bunso ko, o para doon. No, you cannot do that pa. Kasi these are personal for the remission of our own temporal punishments. No? Mali lang. Hindi po ninyo pwedeng pag-indulhensya si Chester kahit anong kalokohan yung ginagawa. Yes. Yung kasalanan niya. Pwede mo siyang pagdasal, patawarin po sana siya, pero hindi niyo pwedeng sabihin itong indulgence kong ito mapupunta sa kanya. Yung mga umattend sa anniversary ng coronation ng Virgen de los Remedios, yun sila mga naka-receive sila ng plenary indulgence. Yeah. Pero yun nga, hanggang sa araw lang na yun. So, nung pauwi pala tayo, dahil pagod ka nang mag-drive, kung nasagasaan tayo at bumalik na yung sasakyan, 4 pala tayong pwedeng umabot na ng langit. No? Pero hanggang araw na yun lang. Yeah. And then at the same time, they last for as long as hindi tayo nag-iimbak uli ng pagkakasala. Kasi pag panibago na yun, wala na. Chances may added na naman kasi daw. So, itutuloy natin yung ating listahan na kahit iilan lang yung natapos yata tayo doon sa prayer for the Pope. O tapos, Among, yung sacred o sacrum convivium. Yes, yung sacrum convivium, yung poetry niya yan. Ni Santo Tomas. Opo. Alam niyo sa seminaryo, memorya namin yan eh. Every morning, yan ang opening namin sa chapel pag gumano na yung rector sa table niya.
o Sacrum Convivium, yan. In quo Christus sumitor, recolitur memoria passionis eis, mens impletur gratia. Memorize. Ilong ko. Sure glory nobis pinius dato. Oo. Memorize. Sasagot na kami nun. Tapos yung you have given them bread from heaven, which is panem de cielo prestitis tiais, yung sa benediction. The source of all happiness. And this bread contained all goodness, so parang ganon. Naku, ay, inabutan na pala natin yung iba pa. Umabot na po tayo dun sa recitation of the Marian Rosary. Tapos yung sinabi mo, yung listening to preaching, yes, no? listening to Talagang preaching may, sa misa. kung 45 minutes yung homily. Ay, pag si Apo Seto yung nagpipreach, tingin ko talagang plenary indulgence yan. Amang, may nagtatanong po sa akin dati. Yun nga, indulgence din po ang recitation of the Marian Rosary. Yes. What about for those who pray the 20-decade Rosary? Ang kuwang kasi ngayon, ano yung 20 decades? Yung buong Yung rosary buong pa din rosary. yan. Yung isang buong mahabang ano. Bali, 2 ikot lang ng rosaryo yun. Mm-mm. Dong pagsusunod-sunod na rin, kumisan 3 nga yan eh. Mhm. 3 talaga yun, yung magkadugtong-dugtong na rosaryo. And I'm sure that is still included doon. No? Ang recitation of the rosary nga pwede pang hindi lang partial, pwede ring plenary, no? Plenary kapag ang rosaryo is recited in a church or inside an oratory, or when it is recited in a family, a religious community, or a pious association. Kaya partial siya for its recitation in all other circumstances. Halimbawa, nasa bus ka, na hindi ka para mahaba ang traffic, so you decided to pray the rosary, no? O kaya yung nagro-rosaryo ka ba pag nanonood ka na sine? Amo? Hindi, kung halimbawa nakakaantok yung sine, no? Hindi ka so, ayaw mo naman lumabas dahil gusto mo lang yung lamig ng sinehan. Di pwede to. Parang, nyay, tapos yung pinapanood mo violent, parang hindi bagay. Yeah. Tapos among yung susunod, Jubilees of Sacerdotal Ordination. Right. Ano po yung ibig sabihin nun? Yung kapag yung mga silver, golden, or 60-year anniversary of priestly ordination. Ito naman ay pinagkakaloob sa pare, no? Okay. Sa kanyang mismong araw na plenary indulgence yun, no? Doon sa araw ng kanyang 25th, 50th, or 60th anniversary. Ay, ang galing naman. Tapos pala, pati po pala yung mga faithful o yung mga laiko na tumulong. Kasi sabi nila, who assist. Oo, at yung mga magsisimba doon sa misa ng pare doon. Tapos yung kasunod pala, ito madali lang para sa atin, Chester. Reading of sacred scripture. Pagbabasa ng Biblia, no? Ang Kasi, banal na kasulatan. Ginagawa naman po natin yan halos araw-araw. At susunod naman doon yung pagdasal ng Hail Holy Queen. Salve Regina. Salve Regina. Among partial indulgence, kung aawitin mo, pwedeng madoble. Salve Regina. Doon siguro doon sa nakikinig sa yung aawit, no? Magiging plan. Alright. Paging sa Chel. Paging. Kailangan nandito si Satch. Tapos yung Holy Mary, help of those in need. May dasal din na ganyan. Yes. Yung Sancta Maria Succurre Miseris. So partial indulgence din pala yun. Susunod, yung invocation to Saints Peter and Paul. Nasa Roman Missal daw po yan, Amo? Yes, yung sa invocation ng kanilang kapistahan ng lalo na pag 29th of June. Tapos susunod, veneration of the saints. Cultus Sanctorum. Yung partial is granted dito. Halimbawa, ano itong veneration of the saints? Yung sa kapistahan niya ng kanyang liturgical feast, when you recite in the saint's honor the prayer taken from the missal or from another prayer approved by legitimate authority, like yung prayer ni Santa Rita halimbawa na meron kayo sa piyesta ng kanyang kapistahan niya, yung prayer na approved, no, yung may ecclesiastical approval, i-recite mo siya o sa church mismo
O kaya, maski sa bahay, no? May partial indulgence din yon. At yung ginagawa naman nating lahat ng Katoliko, Hindi napapansin yan, ha? ay Pero, yung pagdadasal pong yon? Hindi, itong susunod Ay, na yung susunod. sasabihin mo. Oo nga. Wala, parang ginagawa lang natin automatic, Chester. Sign of the cross. Indulgence na yun. Indulgence, Partial partial yun. Um, O di ba bago tayo matulog, sign of the cross. Kahit kunyari pagod na pagod ka na kung minsan hindi mo na madadasal yung usual prayers, gagawin mo You just magsa-sign make of the the sign of cross the ka na lang. cross. Tapos paggising mo, 'di ba, magbo-morning prayer ka, pero kapag kunyari, hala, hectic day, gagawin mo sign of the cross. Oo. Oy, iba ito dun sa ano ha, yung sign of the cross na pagulat. Iya mong iba yun. Di ba naman yung gapon? Oo, di ba? May manangyayari. Baka sabihin ng iba. Halimbawa, nadaan ka sa palengke, Tapos, sa SM. Nakita mo yung parish priest mo. May namamalengke na may kasama siyang magandang babae. O Diyos por santo. Tapos, kuwang ka. Maraming isip mo. Hindi mo alam, pamangkin pala niya yun. Tapos sabi, ay, Diyos ko, Maria, Santísima, nag-cruise ka. Ay, wala akong indulgence yun, no? Kasi may halong, may halong... palpak yun, palpak. Masamang isip. Prelude to a chismis yun, eh. Hindi nga dapat gawin yun, no? Gagawa ka ng balita mo, umpisahan mo sa Santa Cruz. Mali yan. No. Yung indulgence signum crucis o sign of the cross is yung aware ka, you want to do it at that moment with so much devotion, like bago ka matulog. No? Tapos nag-cruise ka, and then talagang born out of faith, no? Kaya hindi yung nagulat ka, may nakita kang hindi maganda, anak ko. So walang indulgence yun. Ibang usapan yun. Wala Iba. yun. Okay. Okay. Nakita mo na ba yung prayer ng mga chismosa? Hindi po. Ano yun? Ano naman May po yun? kwento yun, no? Mariosep. May ganun pala. Oo, meron kaming kilalang mga bago magchichismisan, nagdadasal muna. Oo. Humihiling ng para daw yung pag-uusapan nila sana ako ay maging totoo. Ay, yung mga prayer ng mga chismosa. Na. Alam kasi nilang mali. Kaya nga hihingin sa Diyos na sana po'y maging totoo. Mariosep. Oo, nagkakaroon sila ng prayer sessions yung mga Kita mo yon. Huwag niyo kong gawin yun, ha? Bawal yun. Chismisang Katoliko na naman tayo. Susunod, yung visit to the stational churches of Rome. So, yung mga pumupunta ng Roma, may listahan yan. Magastos ito. Tapos, Hindi, napunta ka na rin lang doon. Opo. Hoy, yung nandun ako, ang dami kong indulgences dyan. hindi naman ninyo nagamit kasi buhay pa po kayo. Hindi, may kwento nga si Bishop Ambo, kala niya noon, binisita niya ako noon sa Rome. Nag-tour siya, kasama niya yung sister niya. Sabi sa akin ni Bishop Ambo, ay Chen, sabi niya, gusto kong mabisitahan yung mga church. Imagine, there are 3,250 churches in Rome. Isang taon siya na. Oo, sabi niya, gusto ko dalhin mo ako doon sa Church of the Jesuits. The Church of the Jesuits. Eh ako naman sa totoo lang, di ko alam yung Church of... alam ko yung mga simbahan, pero hindi ako ganun ka-partikular. Ay, alam ko, Church of the Jesuits. So sabi ko, ay, sige, dadalhin kita doon. Sabi ko, pumunta kami doon sa isang contadino, gano'n, no? The historical. Malapit lang kasi sa akademya kung saan ako nandoon. Tapos sinamahan ko siya. Di naman ako sigurado kung yun ang Jesu. Basta alam ko, nandoon ang mga Jesuits. Dami nun. Tapos pumasok kami, dasal si Apong Ambo. Tapos sabi niya sa akin, salbahe ka ni Jen. Bakit nga ako? Mamambalo rin pisamban nanong Jesu? Kang San Roberto Bellarmino Church. Sa Bellarmino, sa iba yun, Bellarmine iba Hall yun. pala kami nagpunta. Tapos sabi ko, meron pa doon. Ano ba yung mga alam mo, mas alam ko yung mga restaurants dito sa Rome. Ibang station yung alam ni Among G. Food station. Anyway, nakapunta kami doon sa Station. Church of the Jesu. Yung malaking ayan pala ang Jesu. Sabi niya, Bishop Ambo. Tignan mo, ako pa yung bimisita sa Roma. Ako pang nagturo sa'yo kung saan yung Church of the Jesu. Ibang station. Hindi dinadaanan ko yan, hindi ko naman alam. Kasi pero may Among tinuro ang ako dami. sa kanya doon. Tignan mo ang katapat ng Church of the Jesu. Santa Maria de la Strada. Hindi, yung Ay, iba pa. building na malaki. May nakasulat doon, no? Centro Ufficio PCI.
Tapos sabi niya, ay, pahaba yun. Ano ba yung katapat ng simbahan ng mga Jesuit? Tignan mo, PCI. Ano ibig sabihin ng PCI? Talika. Partito Comunista Italiana. Ay, nako. Italian Communist Party. Katapat ng Jesuita. Sabi niya, ha? Ayan, pasok tayo dun sa kabila pagkatapos. Hindi tayo papasok. Diyos mio, isang monsignor at isang... Hindi pa ako monsignor noon. Ay, okay, hindi pa... Pareho kami nga noon. Bata pa kami ni Ambono, Bishop Ambono. Ang cute pa namin noon. Sige na nga. May buhok pa ako. Siya, malabong pa din ang buhok. Parang, lago tayo kay Bishop Ambo mamaya. Hindi man nakikinig yun. No? May memohan na ako by text. Susunod. Kasi stational churches. Oo nga. Ginawa yan talaga ni Bishop Ambono. Ang dami. So, sabi ko, di sumama ako. Nagkaroon din ako ng indulgences. Ito, susunod. Ancient prayer to the Virgin. Yung we fly to your patronage. Subtum presidium Confugimus Sancta Dei Genetrix Sancta Dei Genetrix. Lahat ng graduate ng Mother of Good Counsel Seminary, alam yung subtuum na yan. Early morning, kung kami sa UST noon, yung O Sacrum Convivium, ito pagkagising, si Apo Seto yan. Yung rector namin, siya mag-uunang aawit niyan. Pagpasok sa loob ng chapel, subtuum, under your care, we put ourselves, O Mother of God. Pag nakita natin si Apo Seto Chester, pakantahin natin. Yes, paawit niyo sa kanya. Alam na alam niya. At sige. lahat ng mga paring vintage na mga pare, mong vintage namin, pataas, alam niya. May isang nagbe-birthday ngayon na medyo vintage siguro. Si Among Vic Nick daw. Memorize niya yan. Happy birthday, Apong Vic. Saka si Apong Abel Basilio, former parish priest niya, birthday din niya ngayon. Happy birthday. At ipagdasal din natin pala, no, yung isang pari nating may karamdaman ngayon. Kung may time po kayo, say a prayer for Among Arnel Pineda. Yung pong parish priest sa salukuyan ngayon ng sa Marisol. Kailangan po, ipagdasal po natin prayer sila. for the sick. Prayer for the sick. Say a prayer for him. Okay, especially for sick priests. Okay. Susunod, Among, yung Diocesan Synod. Diocesan Synod, ibig pong sabihin nun? Yan, Diocesan Synod. Pag nagkaroon ng synod ang diocese. Synod, ibig sabihin, pagpupulong. Ito po yung isang, hindi lang simpleng pagpupulong, ito po ay, nagawa na sa atin to. Noong, kailan ba to nangyari? No? Tapos, yung sessions po ng synod po, yung kapag mananawagan ng obispo na magkakaroon ng pagpupulong ng mga lahat ng kabuang diocese represented by the different sectors ng ating mga parokya for a particular purpose, na kung minsan may mga pangangailangan tungkol sa isang synod, no, for the purpose of reflecting on the faith. Malakihang pagpupulong po ito at hindi lang minsang araw. Mahaba yan, no? Mahaba. Kung minsan it lasts for days, weeks, and months, or even several months. No? Kaya ang is granted for one time only to, yung plenary indulgence, no? Kapag during the diocesan synod, devoutly visit the church in which the synod is held. Usually kasi may mga appointed churches kung saan ginagawa ang sessions ng mga synods. I see. Susunod, Among, kapag inawit pala yung tantum ergo o ni-recite. Plenary indulgence po kapag Huwebes Santo? Yes. At Feast of Corpus Christi. Yes. Ay, malapit na yun Kapag hindi naman Huwebes Santo o hindi Corpus Christi, may partial indulgence. Pwede nang awitin natin, Chester, mamaya. Partial indulgence. Tantum ergo sacramentum. Yan, sige, mamaya. Tapos susunod yung Te Deum. Yes. May plenary indulgence kapag ni-recite in public on the last day of the year. Kapag hindi New Year's Eve, may partial indulgence.
in Thanksgiving. Tapos, susunod, yung Veni Creator Spiritus or Yes, Come Holy Spirit. Veni Sancte Creator Blessed. Plenary Indulgence kung nire-recite sa 1st of January or on the Feast of Pentecost. Otherwise, partial indulgence. Yung Veni Sancte Spiritus pala. May partial indulgence din, yung Come Holy Spirit. Pwede na po yung nire-recite natin, Among, yung Come Holy Spirit. Yung Come Holy Spirit na alam mo, yung Veni Creator, awit yan na mahaba, no? Hindi yan yung ito yung Veni Creator Spirit, yung inaawit na mahaba yan. Tapos yung Come Holy Spirit ay yung prayer na usually we recite kapag magmi-meeting tayo. When we ask the Holy Spirit to enlighten us sa ating mga meetings. Opo. Ay, iba pa yun, Among. Veni Creator, iba pa yung Veni Sancte. Yung Come Holy Spirit. Alam ko, yung may pambatang awit dyan na yung Come Holy Spirit, we need you. Pwede na Hindi po ba yun? yun? Iba, Hindi, iba no? pa. Iba pa. So, iba. Pang-charismatic yun, no? Ay, hindi yata. Oo, magpasikat doon ng mga charismatic. Mhm. Nag-text sa atin si Kuya Charlie. Hi, Kuya Charlie sa Kuya Assumption. Charlie Spirito, yeah. Sabi, para daw yung sa MGC, hindi na yata alam yung subto. Yan si Charlie, alam pa niya yan, no? Well, siguro dahil nag-change na. Pero baka mayroong silang pinalit na prayer. Hindi, ganito. Mamaya, si Among Al, kukulitin natin. Tapos paparecite natin. Pag di niya alam, sabihin natin puntahan si Apo Seto. At kailangan i-revive. Yes. Kung may mga awit na revival sa mga radio stations, pati sa seminaryo, magpapa-revival ba tayo? Giges natin dito si Among Al, tapos papakantahin natin. Lagot tayo mamaya. Hay Among Al. May susunod yung Stations of the Cross. Plenary indulgence pala yun. Yes. Kapag may conditions na. Okay. Kapag it should be performed before Stations of the Cross which have been lawfully erected, no? Ibig sabihin yung permanente po nandyan. So yung sa simbahan, Among, pwede po yun? Oo, dapat yan. Dahil yun, mga lawfully erected. Then 14 crosses are required, no? In order to Opo. erect the Stations of the Cross. And then yung mga tableau are also necessary for us to have in our visual image, no? Ng mga stations. Tapos, And then there should be readings. so hindi pwede yung parang dinaanan mo lang, parang kang bagyong dumaan sa 14 stations. Right. Talaga may may meditation. And there should be a movement from one station to the next. Minsan, yung mga seminarista, napilosopuhan ako noon nung tuturo ako. Kasi Stations of the Cross. Tapos napansin ko isang seminarista, hindi lumalakad yung iba, siya nandun lang sa upuan, umiikot lang siyang ganon. Sinusundan lang ng tingin yung movement. Nung after doon, siyempre prefect ako. Sabi, halika nga dito. I noticed during the Stations of the Cross, everybody was moving to the stations. How come you were just there? Sabi ba naman niya sa akin, I was just being stationary, Among. Sabi ko, pag hindi lang ako pare, nasagap na kita. Nananagap? Yun daw station. Kaya daw station. Na stationary. Hindi yun, no? Sus. Ay, nako. Pagbata nga naman yung mga kausap mo. Ay, totoo yun. Susunod, yung night prayer, Among. Meron Yes. din po palang partial indulgence. Yes, Visit, of course. Nandun we yun, beg oo. you, O Lord. Visit this house, yung Visita Quesumus Domini. Nasa breviary. Yes. Ay, yung breviary na yan, wag po kayo mag-aalala. Kasama yan sa ating mga susunod na kwentuhan. Kung ano yun, bakit laging naririnig sa kwentuhan Katoliko yung breviary na yan. So, malalaman din po natin yan. Huwag kayong mag-alala. Uy, may magandang text tayo from Tita O. Sino po si Tita Si O? Tita Malusulit. Ay, okay. Si Aching Malusulit ng San Matias. Sabi niya dito, ang ganda ng text niya. What if alimo po balo that you have earned plenary indulgences and may tigok ka? Kita mo, may tigok. Will you still Namatay. receive it? Will it still be applied?
although the condition should be, alam mo, Mhm. you should be aware. Mhm. Kasi, the important thing dun is yung desire mong matanggap siya. Kasi pag hindi mo alam, parang mechanical na, no? Kasi hindi mo na napapansin. But I think, it's important yun. But in the long run, we trust in the mercy of God, no? Mhm. Diyos na ang bahala doon, no? Opo. Ang kwan natin, our business is, we be aware, absolute yung kagustuhan natin, buo ang kalsaloobin natin na gawin natin ito, and then buo din sa kalooban natin na i-direct natin yung ating sarili sa pagtanggap ng mga indulgences na ito'y makatulong sa ating commitment na papanatilihin ang ating mga sarili sa grasya ng Panginoon. Yun ang naka-beautiful about these indulgences. May value. Sa tingin ko, Among, no? Kung ginagawa naman natin sincerely. Kasi itong mga to, hindi nga natin ginagawa para magdeposito eh. Ginagawa natin para mapalapit sa Panginoon. Yun lang may value na eh. Ayun nga lang, hindi ako sigurado kung indulgence na yon. Yeah. Anyway, itutuloy po natin. Ilan na lang ito bago tayo magtapos. Yung pagbisita pala sa parish church. Yes. May of course. plenary indulgence. Tapos, pero yon, syempre, may condition. Kailangan, wala kang mortal sin. It is on its ang plenary indulgence noon is sa kanyang titular feast day. So, kapistahan po. Kapistahan Okay. ng titular feast day niya, ng title niya mismo. So, tulad ngayon, Chester, Punta ka sa Dolores Church, you will receive a plenary indulgence. Pero po, di ba po minsan iba pa po yung parish name sa mismong titular name ng mismong simbahan? Yes. Alin po dun yung susundan? Yung kanyang titular feast. Alin yon? Yung mismong parish name. Hindi Ano, yung dedication mismong niya, church. ha? No, hindi yung kanyang titular feast day. yung dedication. Dedication. Hindi, titular feast day. Kanino naka-entitle yung title ng church na yun? O, kunyari po yung cathedral, Amo. Metropolitan Cathedral of San Fernando. Ano po yung titular? As a cathedral, medyo na ano ko doon na. Na-disorient. Let's take for example ang Hindi, Guagua. kasi siya it used to be known as the parish of the Assumption, the Church of the Assumption. Now it is the Metropolitan Cathedral of San Fernando of the Archdiocese, pero under the title of the Lady of the Assumption. Ayun. Just like nung sa Guagua, ang parish name niya is Immaculate Conception Parish. Pero ang titular name niya is Our Lady of Nativity. Yun ang umpisa. That was the beginning. But then, Immaculate Conception, that is na yung pangalan na ng parokya. So, doon na susunod. Doon na siya susunod. Okay. O, susunod. Visit to a church or an altar on the day of its dedication. Yeah. So, kung dinidedicate o yung consecrate, may plenary indulgence din pala yon. Kaya pala yung mga tao, kung minsan kahit walang kakilala sa lugar na yon, pag may Pupunta nabalitaan sila, pupunta sila. Oo, kuha ko na. Tapos susunod, visit to a church or oratory on All Souls Day. Yes. Ay, kapag si Among Jean yung iyong parish priest o kunyari ngayon sa cathedral, may seremonyas talaga sa araw na ito. Kaya Yes. may plenary indulgence. Kaya pala Oo, yun. binigyan ng kapistahan ang dedication ng St. John Lateran Basilica po, no? Yes. Totoo yan. Because that is the Cathedral of the Holy Father and John Lateran. Oh, susunod, visit to a church or oratory or of the religious siguro to on the feast of the Holy Founder. Yes. So kunyari, Among, so yung pagpunta pala namin kapag kapistahan ni San Ignacio, may indulgence pala Yes, yun? Kasi oo. nakikipamiesta kami talaga doon. Pag-dedicated yan dun sa kanila. And then, when you recite the Pater and the Credo, o hindi lang basta so bibisit Our Father and I believe in God. Tapos, kung may pastoral visitation, si Apong Dong, di ba, nagpa-pastoral visitation po? Yes. So, Dami kung- sanang nakapag-indulgence noon. O di, yun pala. Pwede kang makakuha ng plenary indulgence.
Very, naman yan. Tapos yung renewal of baptismal promises, yun yung pang 70. Among, kailan po natin ginagawa ito? Easter Vigil. Easter Vigil. Kung kunwari po, uma-attend ka ng baptism. Yes, partial lang yun. Partial indulgence. At yung anniversary pala ng iyong sariling baptism. Partial pa rin yun, no? Nakakatuwa naman. Marami naman palang pwedeng gawin. So, ganun tayo kamahal ng ating inang Santa Iglesia. Ang dami niyan. Ay, wag po kayong mag-alala. Medyo bitin yung oras namin ngayon. Bukas, itutuloy namin ng konti bago tayo umabot sa isa pang topic o isa pang kwentuhan. Pero sa oras na ito po, kailangan muna naming magpaalam. At, pero Chester, may babatiin pala tayo. Meron po pala. Si PJ na maganda. Kailangan batiin muna natin. Ayun. Sabi niya diba? Sabi po niya, pakigreet niyo po ako kay Among Jean at kamusta mo ako sa kanya. Thank you. Greetings, PJ75. At si Lola Madang. Sige, greet natin ulit. Pati yung mga kasama ko dyan sa SM Pampanga, dyan sa Vision Express, nakikinig sila dyan. Aba, talaga naman. Lumalawak yung ating mga suki. Wider vision. Tapos magiging customer ninyo si Among G. Pasyente pala, pasyente. Yes, okay. Chesta. Tapusin na natin ang ating episode sa isang dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hingil sa aming pananampalatayang Katoliko. Pasbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, tinagtatrabahuhan o saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin po sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang iyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo na nagahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. At dumating na naman po ang oras. Ito po si Chester at nagpapaalam po sa susunod po ulit. Si Among Jean po, bukas magkikita-kita ulit tayo. Sa lahat po ng ating mga listeners na nag-text ngayon na hindi nabasa yung mga tanong, abangan po ninyo bukas ang ating karugtong sa episode na ito. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa